Good morning mga kapatid, no? December 31. No? Itong video natin to December 32 pero ipapalabas natin ngayong araw December 31 mga kapatid. At ilang oras na lamang at lilipas na ang taong ito. No? Happy New Year agad-agad sa inyong lahat mga tol. No, nasa ang lupalop ka man ng daigdig, ay happy New Year sa inyo. So bago natin mawakasan ang taong to, mga kapatid, ay magbibigay ulit tayo ng reaction video, no? Nag-warning daw ang Beijing mga kapatid, no, sa Manila on harassment sa South China Sea crisis. Kasi nga inaakusahan nila na tayo ang nang-aharas sa kanila mga kapatid. Baka hindi mo pa napapanood yung balitang yan. So ito, alam nyo mga tol, hindi lang dito sa Pilipinas pinag-uusapan to, pati sa ibang bansa. So itong bibigyan natin ng reaction video mula sa Wayon Babasa rito. Yan, subscribe tayo sa kanila. Like na rin natin ang video. Beijing warns Manila on harassment, South China Sea crisis. Wayan fine print mga kapatid. So, binigyan nila tayo ng babala mga tol. Ano atakihin nila Manila? Ganun ba yan? Huwag naman sana mga tol, no? Hindi maganda yan. Lalong-lalo na pagpasok ng 2024. Diba? Panibagong taon, panibagong opportunity at panibagong buhay para sa ating lahat. Diba? Well anyway, bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video and commentary ganito. Para na-share ko rin sa inyo kung ano ang aking insights, kung ano ang aking opinion sa mga bagay-bagay na mga nagaganap ngayon sa ating mundo. Alright, so wag na natin patagalin to. Panoorin na natin to mga tol. Now moving to Asia, where tensions are on the rise in the South China Sea, Beijing says that it is committed to resolving differences through dialogue and consultation. At the same time, it asserted that the repeated provocations and harassment by the Manila authorities will not be overlooked. Now both China and Philippines... Diba? Yun yung sinasabi natin Pinanood natin yan sa News TV, sa News 5 mga tol. Sinabi nga kasi ng China na hindi daw nila babaliwalain yung paulit-ulit na provokasyon natin sa kanila at yung paulit-ulit nating pangaharas sa kanila mga tol. Imagine mo mga tol, yung bansa natin na hindi ganun kasing lakas o talagang asing walang lakas na katulad nung kanila. Mga barko natin hindi kasing lalaki nung kanila, hindi kasing titibay nung kanila, pero tayo yung nangaharas sa kanila mga tol, batay sa kanila. Grabe yun. Provocations and harassment by the Manila authorities will not be overlooked. Now both China and Philippines are engaging in skirmishes in the South China Sea and in a war of claims and counterclaims. While Philippines portrays China as the aggressor, Beijing calls Manila the instigator. So, pero makitang-kita sa video, di ba? Kung sino yung nagwa-water cannon at kung sino yung barkong minawater cannon, pero tayo pa talaga yung poprovoke at naghaharas sa kanila. Portrays China as the aggressor, Beijing calls Manila the instigator. So what's happening on the ground? Now earlier in December, Manila accused China of repeatedly firing water cannons at 3 resupply boats and ramming another vessel. And China denied these accusations and instead said that Philippines vessels intruded into waters near a disputed shore but also rammed a Chinese Coast Guard vessel. China also says, diba? Yung inaakusahan tayo daw ang humaharang sa kanila, sa Chinese vessel nila. At tayo daw yung intruder at pumapasok sa kanilang nasasakupan. Ito kasi mga tol, tignan mo naman kung gaano kalaki ang bansa ng China mga tol. Ayan, kung gaano kalaki itong dilaw. Diba? Tapos, tignan mo naman kung gaano kaliit ang Pilipinas kumpara sa kanila. Ilang Pilipinas ang kakasya dyan. Tapos tignan nyo, ito yung sinakop nilang 9 dash line nila na ngayon ay ginawa na nilang 10 dash line. Diba? Ito yung kanilang sinasakop. Yan, ganyang kalaki yung kanilang sinasakop na pwedeng i-move mo ngayong Pilipinas Kakasya pa diba? Kakasya pa sa kabuuan ng South China Sea mga tol. Ang kinukuha natin yung 200 nautical miles na naaayon naman sa international law. 'Di ba? Na naaayon din naman sa United Nations Convention of the Law on the Sea, 'di ba? 'Di ba? Pasok naman 'yun sa 200 nautical miles yung kiniklaim natin at hindi naman tayo lumalagpas doon, 'di ba? Pero tindi nila mga tol.
that the United States is instigating Philippines. It has urged Washington to stop supporting Philippine infringement. And that's not... Diba, pati pakikipag-alyansa natin sa ibang bansa, yung pagtulong sa atin ng Amerika, mga tol, ay pinipigilan na rin nila. Diba? Urged Washington to stop supporting Philippine infringement. And that's not it. Manila had also slammed Beijing earlier when over 135 Chinese vessels gathered near Winson Reef off its coast in the disputed territory. No, ito, tingnan nyo ha. Ito yung China, Vietnam, Winson Reef, South China Sea, Philippines, Thailand, mga tol. Ito mga bansang yan, may mga ano rin yan eh. May mga claim din yan, mga tol. Etong Vietnam, parang China rin yan, mga tol. Ito yung isa sa mga nababalitaan natin na marami ng sinakop na lugar. Actually, mas marami nga silang sinakop eh. Etong Vietnam mas marami ng sinakop yan kaysa rito sa China. Parang pangalawa lang ata China sa kanila. Pero ito pinagkaiba kasi, mga tol. 'Di ba? Yung China kasi, mga kapatid, talagang sila yung agresibo. Sila yung nagpapakita talaga ng puwersa, kaya sa kanila nakapokus yung balita, 'di ba? Hindi katulad sa Vietnam. Yung Vietnam, ang daming tinayong isla. Ang ginagawa nila, hindi sila madaldal, hindi sila nanghaharas, hindi sila nagpo-provoke, hindi sila nanghaharang. Basta tayo lang sila ng tayo ng isla nila, itong Vietnam. So mas marami silang nakakuha na isla, mga tol, o na ipatayong isla, mga tol. Pero sino ba ang problema natin sa tuwing gumagawa tayo ng resupply mission? Di ba nga sabi nga natin nung nakaraan, wala namang problema kung nandiyan kayo eh. Basta hayaan nyo lang kami maging malaya sa gusto namin gawin dito. Makapangisda ng malaya, di ba? Makapag-supply ng malaya, makapaglayag ng malaya, di ba? Yun ang problema natin, mga kapatid, sa China kasi hinaharang nila tayo. Ang China, hindi makapalag sa Vietnam kasi pumapalag ang Vietnam sa kanila. Bakit ngayon sila agresibo sa Pilipinas? Kasi nga hindi tayo pumapalag eh. Hindi tayo nakikipag sa kanila, nakikipaglaban. 'Di ba? Tahimik lang tayo. Kaya ayun, doon sila natutuwa. Doon sila natutuwa, mga tol. Hindi pumapalag ang Pilipinas. Pilipinas ang bakbakan natin, 'di ba? Indonesia pumapalag sa kanila, Vietnam pumapalag sa kanila. Kahit Taiwan na talagang gusto nilang sakupin, pumapalag din sa kanila. Pilipinas lang ang bukod tanging hindi pumapalag, mga tol. Puro lang din tayo protesta, puro tayo diplomatic protest, 'di ba? Puro ganun lang yung ginagawa natin, pero hindi talaga tayo pumapalag. Kaya ganun. 'Di ba ang bully, kapag hindi pumapalag yung binubulas niya, mas lalo niya binubulas. Pero kapag yung binubulas niya, nagpalaki ng katawan, nagpalakas, nag-ehersisyo, at pumalag na sa kanya, titigilan niya na yun eh. Diba? Titigilan niya na yun. Wala eh. Ganito tayo noon pa eh. And on 23rd October, China also released images showing a collision between a Filipino supply boat and a Chinese Coast Guard vessel in the disputed territory. Now, the two countries have traded blame for collisions. And you see, China claims 90% of the South China Sea. Beijing's claim was invalidated by an international tribunal in 2016, but Beijing refuses to recognize the ruling. Di ba? Kahit sila alam nila na invalidate na, napawalang bisa na yung claim ng China noong 2016. Pero ni-reject ng China yon at hindi nila tinanggap yung hatol ng gano'n ng korte sa dahig, yung arbitral ruling award, no? Tribunal in 2016, but Beijing refuses to recognize the ruling. Diba? Kahit sa ibang bansa, mga tol, nababalita to. Yung ginagawa ng China sa Pilipinas, so nalalaman ng buong mundo, diba? Ng international community kung ano ang sinasapit ng Pilipinas, mga kapatid, no? Sa kamay ng China. Pero ang masama nun, tayo pa talaga binabaliktad nila. No? So talon tayo sa ibang balita, mga kapatid. Ito pa, isa pa sa mga nasisiraan ng bait. North Korean leader Kim Jong-un, mga kapatid, ipinamamadali na umano ang paghahanda para sa nuclear war. My goodness! Isa pa to, mga tol, no? Kim Jong-un. No, naghahanda na sila, mga kapatid, para daw sa nuclear war. Ay, grabe. Ano na mangyayari? Ano kaya mangyayari ngayong 2024, no? Ano kaya ang naghihintay sa atin ngayong 2024? No? Tuloy natin. Hinikayat ni North Korean leader Kim Jong-un ang kanyang partido na bilisan ang paghahanda sa gyera, kabilang na ang nuclear program at civil defense nito.
ano talaga siya, no? Parang gusto niya nang mawala sa mapa, no? Akala mo talaga superpower, no? Napakalaking bansa ba nito? Eh, di ba, kahati nga lang niya yung South Korea, eh. No? Ngayon, nagmamadali na sila. Gusto na nila magsimula, no? Ano ba nasa isip nito, imbis na katahimikan ng pairalin, manahimik na lang. Kung gusto nila maging isolated, okay naman. Sige, isolated na kayo dyan. Labas na kayo sa normal na mundo ng daigdig namin. Iba nga yung ano nyo dyan, eh. Iba nga yung date nyo dyan, eh. Ngayon, pinapamadali nyo na yung kaguluhan. Eh, grabe. Anya, tumindi na ang military situation sa Korean Peninsula dahil sa anti-North confrontations ng Washington. Ginawa nito ang pahayag isang linggo matapos nitong magbanta na hindi magdadalawang isip ang Pyongyang sa paglulunsad ng isang nuclear attack. Ito ay kung mayroon ding provokasyon ng nuclear weapons. Biruin mo sige Pyongyang, North Korea, magpalipad sila. Patamaan nila halimbawa ang US, di ba? Maapektuhan ng US, pero napakaliit lang nun. Kumpara mo sa laki ng US, tapos pag binagsakan naman sila ng US at kondenahin sila ng buong mundo. Dahil alam ko pinagbabawal yan sa buong mundo, mga tol. Mabubura sa mapa North Korea, mga tol, pag ganyan ang ginawa nila. Diba? Kakaiba trip nito. Ang tindi nyo. Happy New Year sa inyong lahat, mga kapatid. No? Maraming salamat sa inyong panonood. Bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa video na panood natin? Comment ka na lang sa baba at pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.